Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po sama-sama muling nagpupuri. Nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, sa dakilang pribileyo na pinagkaloob mo muli sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon. Sama-sama ka namin purihin, sama-sama ka namin paglingkuran, mahal na Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo ng aming mga papuring awitin, sa aming paglilingkod, mahal na Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan at dalangin po namin. Patuloy mo kaming gabayan sa pakikinig ng mga salita, mahal na Panginoon. Ang mga salita mo, mahal na Panginoon, ay matanim sa aming isip, matanim sa aming mga puso, mahal na Panginoon, pang maging gabay namin sa pamumuhay namin at sa araw-araw na namin paglilingkod, mahal na Panginoon. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, bigyan mo kami ng pangunawa. Maunawaan namin ang iyong mga salita at hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, dakilang Diyos. Sumaamin po kayo, mahal na Panginoon, at aming sinasuway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po at pwede na po tayo makabalik sa ating upuan. Habang inihanda po natin ang ating mga pambungad na talata, maminamahal, dito po sa Mateo 5:14 hanggang 16, dito sa Kawikaan 4, talatang 18, nais ka po munang magpaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapaabot din po tayong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at sa lahat po, at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga minamahal mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatid natin sa Ibayong Dagat, at nagpapaabot din po tayo maminamahal ng pagbati sa ating mga minamahal mamanggagawa, sa ating beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, beloved instrumentalists, sa ating mga bisita ngayon, maminamahal na kasama po natin, sa ating mga kapatiran na kasama po natin sa pagsamba, sa oras na ito, maminamahal, purihin po ang ating dakilang Diyos at kindly, ihanda po natin ang ating banal na kasulatan, maminamahal, buksan po natin ang ating mga Biblia, maminamahal, Mateo 5:14 hanggang 16, at mamaya sa Kawikaan 4:18. Dito po sa Mateo Kapitulo 5, talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiliwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong kabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kawikaan, Kapitulo 4, talata po 18. Ngunit ang landas na matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisila na higit at higit sa sakdal na araw. Amen. 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 Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating we are the light of the world. We are the light of the world. Sinabi ng talata, maminamahal, sinabi ng mga talata na nabasa po natin, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok at hindi maitatago. Hindi nga pinaniningasan ng isang ilawang at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw na lumiliwanag sa lahat ng mga nasa bahay. Lumiwanag ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luluwalhatiin ang ating Ama na nasa langit. Amen. Maminamahal, we are the light of the world. Tayong ilaw, maminamahal. Kaya nga, bawat araw, bawat oras, bawat minuto ng buhay natin, maminamahal,
kinakailangan nagliliwanag tayo. At ang ilaw rito, maminamal na tinutukoy, hindi po dapat inilalagay sa ilalim ng takalan. Hindi yan nilalagay doon sa ilalim ng kama, sa ilalim ng aparador, o sa ilalim ng lamesa. Ang ilaw, maminamal, inilalagay sa isang mataas na lalagyan para ang buong bahay ay maliwanagan. Ibig sabihin yan, maminamahal, ang ilaw dito na tinutukoy po rito, yung ating pong mabubuting gawa. Ang sabi, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ibig sabihin, kung ilaw ka ng salibutan, kung tayo ilaw ng salibutan, huwag nating itago ang ating mabuting gawa. Huwag nating ilagay ang ilaw natin sa ilalim ng kama. Kinakailangan ang ilawan natin, maminamal, ay lagi nagliliwanag, hindi patay sindi. Kundi ito'y continuous. Sabi nang nabasa natin sa Proverbs 4 verse 18, sabi rito, nabasa po natin, ang landas ng matuwid ay nagliliyab ng liwanag, sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. Ibig sabihin, habang naglilingkod ka sa Diyos, maminamal, lalo kang lumiliwanag. Nagliliwanag na nagliliwanag, hindi napupundi. Hindi tayo katulad ng Christmas light na minamahal, na patay sindi. Minsan maliwanag, minsan madilim. Ang mga anak ng Diyos, sabi ng Biblia, ang mga matuwid ay parang nagliliyab na liwanag, sumisilang ng higit at higit, na gaya ng sakdal na araw. Ibig sabihin, lagi po tayong may ginagawang mabuti. Dapat, habang nagtatagal tayo, maminamal, sa paglilingkod sa Diyos, nakagagawa ng mabuti. Ang ating mga mabubuting gawa, maminamal, ay nakikita ng tao. At dapat, dahil sa ating mabubuting gawa, nanuluwalhati natin ang ating dakilang Ama na nasa langit. Katandaan po natin, our light may represent our relationship. Yung ilaw natin, maminamal, ito po'y nagpapahayag ng ating pong relasyon sa Diyos. Amen. Our light may represent our relationship with Christ. Sabi ng nabasa sa dito sa Biblia, maminamahal, ye are all the children of light. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 5. Sabi rito, ye are all the children of light. And the children of the day, we are not of the night, nor of darkness. Tayo po ay anak ng ilaw, anak ng kaliwanagan, hindi tayo anak ng kadiliman. Kaya sabi ng Biblia, maminamahal, ipakita natin na tayo po'y anak ng ilaw. Ang ilaw dito, ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi rito, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom one shall be afraid. Ang ating Diyos, maminamahal, ay ating liwanag. Hindi ka dapat matakot. Amen. Ang Diyos ang ating kaligtasan, kanino tayo dapat matakot? Nga, our light may represent our relationship with God. Mapatunayan mo na anak ka ng Diyos, mapatunayan mo na ikaw ay anak ng ilaw. Sabi ng Biblia, hindi ka napupundi. Hindi namamatay ang iyong liwanag. Hindi patay sindi ang iyong ilawan. Kundi, sabi ng Biblia, maminamahal, we must maintain our shine. Nananatili, nagliliwanag, sabi, nagliliwanag ng sakdal at sakdal. Ang mga mananampalataya, paliwanag ng paliwanag. Amen? Sabihin, habang nagtatagal, lumiliwanag ang kanilang buhay Kristiyano. Ibig sabihin, lagi sila maminamal nakagagawa ng mabubuting bagay para makita na sila'y anak ng ilaw, anak ng Diyos. Kaya ang tanong dito, how to not maintain our light shine? Paano natin hindi napapanatili ang mga liwanag natin, yung ating ilawan? How to not maintain?
Bakit namamatay yung ating ilawan? Bakit hindi natin napapanatili? Sabi rito, maminamahal, unang-una, kung mababasa niyo po ang 1 Peter chapter 3 verse 15, sabi diyan, kung hindi natin, kung tayo po'y tatahimik sa panahon na tayo dapat magsalita. By being quiet when should speak. Dapat sa pamagitan ng ating mga sinasabi, sa pamagitan ng mga liwanag na nasa atin, sabi ng Biblia, ang mga taong nasa kadiliman ay maiilawan sila, maliliwanagan sila. Sa pamagitan natin ng ating mga sinasabi, sabi ng Biblia, maminamahal, tayo po ay magiging ilaw, magiging asin, magliliwanag tayo. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15 na dapat lagi tayong handa sa pagsagot sa mga tao na humingi sa atin ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa atin. Basahin natin, maminamahal. Sunod natin Isaias 9, talatang 2. Dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 15, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asa na sa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Amen. Isaias 9:2. Dito po sa Isaiah Kapitulo 9, talatang 2, ang bayan ay lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Sila nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan. Sa kanila sumilang ang liwanag. Amen. 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 Kaya maminamahal, kapag tumatahimik ka sa panahon na kinakailangan mo magsalita, mga minamahal, namamatay ang ilaw mo. Sabi, by being quiet when should speak. Yung kinakailangan mong magsalita, yung kinakailangan magbahagi ka ng salita ng Diyos, may mga taong may sakit, may mga taong magulo ang buhay, may mga tao kang nakakasalamuhan na hindi pa nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. Sila'y nasa kadiliman pa. Tumahimik ka, hindi ka nagsalita, hindi mo naibahagi ang pag-asa na nasa atin. Sinabi ng Biblia, namatay na ang ilaw mo. Sapagkat ang mga tao po, maminamahal, ay nasa kadiliman. Sabi, ang bayan ay lumalakad sa kadiliman. Ngunit makakakita sila ng dakilang liwanag kung ikaw po ay magbabahagi ng banal na salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang ilaw. Pag ibinabahagi natin ito, nagkakaroon sila ng liwanag sa kadiliman. At sabi, silang nagsisitahan sa lilim ng kamatayan, sa kanila susilang ang kaliwanagan. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, maminamahal, mabigyan natin ng liwanag ang buhay nila. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, na ilaw ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia, silang nasa lilim ng kamatayan ay sumilang sa kanila ang kaliwanagan, ang kaligtasan. Kaya sabi, inyong ariing banal si Kristo na Panginoon ng inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at sa takot. Dapat na-maintain po natin ang ating shine, ang ating liwanag kung handa po tayong laging sumagot sa mga taong humingi ng pag-asang nasa atin. Yung mga taong wala kay Kristo, handa tayong ibahagi ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ilaw ng sanlibutan. Ang kanyang banal na salita na siyang ilaw, maminamahal, upang matuto silang lumakad sa kaliwanagan. Pag tumahimik ka, may nakasalamuha kang hindi mananampalataya, tahimik ka lang. May mga kapitbahay kang lugmok sa problema, gusto nang magpakamatay, umiiyak sa mga kabagabagan, umiiyak sa sakit, tahimik ka lang. Hindi ka nagsasalita. Sabi ng Biblia, pinatay mo na ang ilaw mo. Namatay na, napundi ka na. Para ka ng Christmas light. Patay sindi. Pag nasa gawain, nagliliwanag ka, pero pag uwi mo, para ka ng Christmas light, patay na. Mamaya, sisindi, papatay. Sisindi, papatay. Hindi kailangan ng Diyos ang Christmas light. Ang kailangan niya ay liwanag na walang tigil, walang humpay, walang hinto, kundi continuous na nagliliwanag na galing sa mahal na Panginoon. Amen!
Yan po ang unang dahilan bakit hindi natin na-maintain ang ating liwanag. Pangalawa, sabi ng Biblia, going along with the crowd. Yun tayo po yung nakakasalamuhan sa sanlibutan. Tignan nyo dito sa Lucas Kapitulo 22, talatang 54 hanggang 60. Si Pedro, sabi niya, mahal na Panginoon. Kung mababasa nyo rin sa Lucas 22 verse 33 hanggang 34, sabi niya, mahal na Panginoon, lahat ng mga tao'y tatalikod sa iyo, pero ako hindi. Sasama ako hanggang kamatayan, hanggang bilangguan. Sasama ako sa iyo, Panginoon, hindi kita iiwan. Pero nakalimutan niya yung kanyang pangako na yun because going along with the crowd. Nakisalamuha siya sa sanlibutan, nakikumpul siya. Ibig sabihin, mga minamahal, kasama niya ang sanlibutan na hindi man lang nakapagbahagi ng patungkol sa ating mahal na Panginoon Kristo. Sabi rito sa Lucas 22, talatang 54, talatang 60, si Pedro, maminamahal si Apostol Pedro, nagawa niyang itatwa. Nagawa niyang itakwil ang ating mahal na Panginoon, maminamahal 3 beses. Kaya sabi sa kanya na mahal na Panginoon, sinabi niya, Panginoon, lahat sila'y aalis, sila ay tatakas, pero ko, sasama akong hanggang bilangguan, hanggang kamatayan, hindi kita iiwan. Pero sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, sinasabi ko sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggat hindi mo ko pinagkakanulo ng 3 beses. Mga minamahal, nangyari po yan. Namatay, napundi ang ilaw ni Apostol Pedro because sabi rito, going along with the crowd. Kapag Kristiyano ka, ang kahalubilo mo'y sanlibutan, mga barkada mo'y hindi mananampalataya, ang mga kaibigan mo ay hindi mananampalataya, tandaan mo, pundido ka na. Wala ka ng liwanag, wala ka ng ilaw, malibang ipapahayag mo ang ilaw na nasa iyo, pag niliwanagin mo ang mga nasa kadiliman, pag hindi mo hindi mo sila nabagian ng salita ng Diyos, yan po'y dahilan, maminamal, bakit hindi na nagliwanag ang ilaw mo sa sanlibutan. Sabi rito sa Lucas 22, 54 hanggang 60, basahin po natin. Dito po sa Lucas chapter 22, verse 54 up to 60, at kanilang dinakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay ng Pangulong Saserdote. Dapat sa malayo sumusunod si Pedro. At na makapagdikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban at makaupong magkakasama. Si Pedro ay nakuumpok sa kanila. At isang alilang babae nakakita sa kanya samantalang siya nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya at sinabi, ang taong ito ay kasama rin niya. Datapat siya'y nagkaila, nagsabi, babae, hindi ko siya nakikilala. At pagkaraan ng isang sandali ay nakita siya ng iba at sinabi, ikaw man ay isa sa kanila. Datapat sinabi ni Pedro, lalaki, ako'y hindi. At nang makaraan ay may isang oras, pinatutuhan ng iba pa na nagsasabi, sa katotohanan ang taong ito ay kasama rin niya, sapagkat siya'y Galileo. Datapat sinabi ni Pedro, lalaki, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. Amen. 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 Sabi ng Biblia, maminamahal, going along with the crowd. Yung makikiumpo ka sa mga hindi mananampalataya. Yung hindi mo na ibabahagi si Kristo. Kaibigan ka ng sanlibutan, kalubilo mo ang di mananampalataya. Mga minamahal, pag ganun ang buhay mo, patay na ang ilaw mo. Pundido ka na. Hindi ka na anak ng ilaw. Unti-unti ka nang naagaw ng kadiliman. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dapat lumiwanag ang ating ilaw sa kadiliman upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at maluwalhatin nila ang ating Ama na nasa langit. Hindi masamang makihalubilo kung mga minamahal, hindi ka hihinto ng pagbabahagi ng patungkol kay Kristo. Nasabi ng Biblia na ikaw ay handang sumagot sa mga taong nais malaman ang katotohanan tungkol sa mga pag-asang nasa atin. Dapat handa tayong mag-share ng Word of God.
Kapag nakiumpo ka, o kaya barkada mo na, kaibigan mo, mga sanlibutan na, kalubili mo na sanlibutan, ikinalulungkot ko pong sabihin, nasa dilim ka na. Nasa ilalim ka na ng kadiliman. Hindi ka na pag-aari ng Diyos. You are property of Satan. Kaya, tandaan natin, sabi ng Biblia, we are the children of light. We are the light of the world. Huwag natin pabayaan na agawin ni Satanas ang liwanag na nasa atin. Huwag natin pabayaan na ibalik muli tayo sa kadiliman ni Satanas. Sabi ng Biblia, ye are a chosen generation, a peculiar people, a chosen people. Kayo'y bansang banal, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili sa kadiliman upang dalhin sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Ye are the chosen people of God. Pinili ka ng malapang na mula sa kadiliman upang dalhin ka sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan upang maipahayag natin ang kanyang dakilang karangalan sa mga taong nasa kadiliman, mga minamahal. Kaya nakalulungkot sabihin, mga minamahal, na kapag ang barkada mo isang libutan, kapag ang kahalubilo mo isang libutan, at hindi mo sila nadala sa gawain ng Diyos, you are walking in darkness. Lumalakad ka na sa kadiliman, wala ka na sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang dahilan, bakit hindi natin na-maintain yung ating liwanag. Pangatlo, sabi rito, letting sin dim our light. Yung kasalanan, ito ang nagpapadilim ng liwanag na nasa atin. Pag meron na tayong nagagawang hindi ka nais-nais sa Diyos, magdidilim na, magdidilim ang liwanag mo. Sabi rito sa Job 18 verse 5, talo natin ng 18. Job 18 verse 5 and verse 18. Basahin natin. Dito po sa Job 18, talata 5. Oo, ang ilaw ng masama ay papatayin at ang liyab ng kanyang apoy ay hindi ililiwanag. Dito po sa 18, hihatid sa kadiliman mula sa liwanag at maitatapon sa labas ng sanlibutan. Amen. 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 Ihatid siya sa kadiliman mula sa liwanag at itatapon siya sa labas ng sanlibutan. Kapag, mga minamahal, mayroon ka ng ginagawang masama. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, sabi ng Biblia, letting sin dim our light. Didilim ang liwanag mo. Para kang sasakyan na biglang nagdim, biglang dumilim, nawala ng liwanag. At ang sabi, mga minamahal, ikaw ay ilalabas sa ilaw, ilalabas sa liwanag at itatapong ka doon sa sanlibutan. Ganon ang Kristiyanong mga minamahal, lumalakad na sa kasalanan. At sabi pang-apat, ignoring the needs of others. Ignoring the needs of others. Yung hindi natin pinapansin ang kaligtasan ng iba. Hindi natin pinapansin, maminamal, ang mga nangangailangan, ang mga taong nangangailangan, ang mga taong nalulugmok sa kasalanan, ang mga taong nalulugmok sa problema, sa karamdaman. Hindi natin sila pinapansin. Wala tayong pakialam sa kanila. Tandaan nyo, maminamal, ang gunong mga Kristiyano, sinabi ng Biblia, napundi na ang ilaw nila. Basahin natin, Mark chapter 4, verse 21 up to 22. Dito po sa Marcos, chapter 4, verse 21 up to 22. At sinabi niya sa kanila, dinadala baga ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan at hindi baga upang ilagay sa talagang lalagayan ng ilaw. Sapagkat walang anumang bagay na natatago, kundi upang mahayag, ni ilim, kundi yung upang mapasaliwanag. Amen. 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 Ignoring the needs of others. Pag hindi natin, mga minamahal, pinapansin ang mga taong nasa lusak ng kasalanan, ang mga taong nangangailangan, ang mga taong gustong maminamahal na mailapit na Panginoon sa kanyang banal na paanan, hindi natin sila pinapansin. Sabi ng Biblia, inilalagay mo ang iyong ilawan doon sa ilalim ng kama. Inilalagay mo ang ilawan mo doon, maminamahal, sa ilalim ng takalan. Sa ilalim, maminamahal, ng lamesa. Sa ilalim na maminamahal ng mga
Mga hindi makikita, maminamal, tinatago mo. Tandaan po natin, sabi rito sa 22, sapagat walang anumang bagay na natatago, kundi upang mahayag. At ninililihim, kundi yaon ay upang mapasaliwanag. Kaya tayo tinawag ng Diyos mula sa kadiliman, sabi ng Biblia, para tayo'y mapasaliwanag. Sabi, pinili tayo mula sa kadiliman upang dalhin sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan upang maipayag natin ang kanyang dakilang karangalan. Amen. Amen. Yun lang bahagian mo ng salita ng Diyos, maminamahal, ang taong nangangailangan. Sabi ng Biblia, ito po'y isang mabuting gawa. At sabi, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Naluluwalhati mo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi ka ba natutuwa, maminamahal, yung mapasaya mo ang Diyos? Maluwalhati mo ang mahal na Panginoon? Samantalang nun tayo po'y nasa kadiliman, nun tayo po ay mga makasalanan pa, hindi tayo naiyang gumawa ng masama. Hindi tayo naiyang magmura. Hindi tayo naiyang magnakaw, hindi tayo naiyang mga lunya, hindi tayo naiya gumawa ng mga bagay na masama. Bakit? Naluluwalhati natin yung kalaban ng Diyos, si Satanas. Na wala namang ibinigay sa iyo kundi pagkasipayo, karamdaman, problema, kahirapan. Wala namang ibinigay sa iyo mabuti. Pero ngayon, nasa kaliwanagan ka na, dinala ka ng Diyos mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kaliwanagan. Ang gagawin mo, ipayag ang kanyang dakilang karangalan, tapos tsaka mo naman itatagong, tsaka ngayon naiya ka. Nung gumagawa ka ng masama, hindi ka naiya. Pero ngayon, gagawa ka ng mabuti through spreading the gospel, sa pagitan ng pagtulong, sa pamagitan ng pag-abot ng mga pangailangan ng iba, naiya ka ngayon. Tapos nagpapatotoo ka dati na ikaw ay ganon, ikaw ay ganyan. Ngayon, sa mabuti, naiya ka naman. Nakaka-offend sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Yan po ang mga dahilan. Bakit nawawala ang liwanag natin, hindi nananatiling maliwanag? Kaya sabi ng Biblia, our light may represent our knowledge with Christ. Yung liwanag natin, ito po yung nagre-represent ng ating pong knowledge, ng ating kaalaman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Our light represent our knowledge with Christ. Nagpapahayag ito ng alam mo, kilala mo sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Nagpapahayag na yung kaalaman patungkol kay Kristo. Pag hindi mo alam ang ating mahal na Panginoon, hindi mo kilala, paano kang masabing naging anak ng liwanag? Samantalang sabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon ay liwanag. Sabi rito, John chapter 1, verse 4 and 5. Tapos talo natin ang verse 9. Ang ating mahal na Panginoon, ang tunay na liwanag. Siya ang tunay na ilaw. Kaya hindi basahin natin. Dito po sa unang Juan, Diretso 5 na. Sa 5 na. Sige po. Verse 5 hanggang 9. Verse 5, tapos verse 9. dito po sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 5 at 9. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming binabalita na ang Diyos Excuse me po. First John. Unang Juan, Kapitulo 1, 5 hanggang 7. Ay, John pa, excuse me po. John 1:4. John 1:4 hanggang 5, talon ng 9. Dito po sa Juan, Kapitulo 1, talatang 4, talon ng 9. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 9. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Amen. 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 Ang sabi ng Biblia, nagkaroon ng tunay na ilaw sa mga bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Ang ilaw, ang sabi ng Biblia, ito po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang ilaw. Amen? Ang sino man lumalakad sa ilaw, sabi kailanman ay hindi lalakad
sa kadiliman. Pag kilala mo ang ating mahal na Panginoon, sabi, our light may represent our knowledge with Christ. Yung pagkakilala mo kay Kristo, maminamahal sa ating mahal na Panginoon, ang magpapayag na ikaw ay nasa liwanag, maminamahal. Pero pag wala kang alam patungkol kay Kristo, hindi mo alam. Hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga kapag gawain, maminamahal, wag na wag kayong lalayo, wag na wag kayong pupunta sa mga sulok-sulok. Dito ka lang makakita ng mga kapatiran, mas gusto nandun sa sulok-sulok. Pag tayo nasa gawain, wag kayong pupunta dyan sa mga gilid-gilid, hindi kayo binibilang ng Diyos sa mga sumasamba. Sabi na Revelation chapter 11, verse 1 and 2, bilangin mo ang nasa loob ng chapel. Huwag yung mga nasa labas. Yung nasa labas, huwag mong isama sa ibibilangin. Pag nasa labas ka ng chapel, andiyan ka sa sulok-sulok, hindi ka kasamang binibilang ng Diyos na sumasamba. Para ka ring absent. Amen? Nasa Revelation 11, verse 1 and 2. Malalaman nyo, ang Kristiyano, maminamahal na lumalakad sa liwanag, sabi, our light may represent our knowledge with Christ. Malago ang alam nila sa salita ng Diyos. Bakit malago? Nandiyan sila sa gitna. Nagde-take note yan. Pero, yung walang alam patungkol sa kaalaman patungkol kay Kristo, nandiyan yan sa sulok-sulok. Hindi yan makikinig sapagkat sabi, ayaw nilang malantad ang kanilang masasamang gawa. Sa madaling salita, kaya ayaw pumunta sa unahan yung mga iba, ayaw pumunta dyan sa loob ng chapel, malalantad ang kalang masamang gawa. Meron silang masamang ginagawa. Sabi ng Biblia, John chapter 3 verse 19 up to 21. Tapos dagdag natin Revelation 11, 1 and 2. Pag ikaw mahilig ka pumesto dyan sa gilid-gilid dyan, si Satanas ang nagbibilang sa'yo. Hindi ka ibinibilang na sumasamba. Nagpapalipas ka lang ng oras. Huwag mong bilangin yung nasa labas, sabi ng Bible. Revelation 11, 1 and 2. Kaya kailangan, kapag sambahan, nandito ka sa gitna. Sabi, ang lumalakad sa liwanag ay lumalapit sa ilaw. Ang mga lumalakad sa kasalanan, lumalakad sa kadiliman, lumalayo sa ilaw sapagkat ayaw nilang malantad ang kanilang masasamang gawa. Kaya ayaw makinig na salita ng Diyos, may ginagawang misteryo yan. May ginagawang milagro na kasalanan yan. Kaya ayaw nilang lumabas sa ilaw, makinig sa ilaw, lumapit sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang gawa. Sabi ng John 3:19 hanggang 21. Kindly, basahin natin. At Revelation, chapter 11, dagdag natin sandali yan. Dito po sa John chapter 3 verse 19 up to 21. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napuput sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Dapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang magawa ay ginawa sa Diyos. Dito sa Revelation chapter 11 verse 1 and 2, at binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsasabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang looban na sa labas ng templo ay pabayaan mo at wag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga bansa at kanilang yuyurakan ng 42 buwan ang banal na siyudad. Amen. 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 Ang binibilang lang at sinusukat ng Diyos, yun nasa loob ng sambahan. Yun nandito sa loob yan, habang nasa loob ka. Yun nandun na sa labas. Ang ganyan sa may pintuan na yan. Ang ganyan. Hindi nakasamang sinusukat ng Diyos at hindi nakasamang binibilang ng Diyos. Amen? Kaya kapag nakakita kayo ng mananampalatayang umiiwas sa salita ng Diyos, may ginagawang milagro yan. May ginagawa yan. Tandaan nyo, sinabi ng Biblia. Sapagkat ang gumagawa ng katwiran ay lumalapit sa ilaw upang makita ang kanilang magawa ay gawa ng Diyos. Ang gumagawa ng kasalanan ay umiiwas sa ilaw upang wag makita ang kanilang masamang gawa.
Kasi isipin nila, naku, baka tamaan ako. Naku, baka sabi ako na naman ang patamaan. Hindi naman sila pinapatamaan. Pag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos at itinutuwid yung ating mali, hindi tayo pinapatamaan. Ang tawag diyan, tayo ay itinatama. Amen? Tayo'y nililinis. Sabi ng John chapter 15, verse 1 and 2, kayo'y nililinis sa pamagitan ng kanyang mga salita sapagkat ang mga Kristiyanong nagbubunga ay nililinis niya para lalong magbunga. Paglilinis yun para magbunga. Pero sa mga tao, sabi sa mga ayaw ng liwanag, sila'y lumalayo para mga minamahal, huwag malantad ang kanilang masamang gawa. Pero sa mga gusto ng ilaw, sabi rito, ngunit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa ng Diyos. Pag gusto mo ng tama, pag ang tao'y lumalakad sa katwiran, gusto niya ng tama, lalapit yan sa ilaw, lalapit yan sa salita ng Diyos. Kasi gusto niyang maluwalhati ang kanyang gawa ay gawa ng Diyos. Pero pag meron kayong nakitang pag-preaching na, aalis na. Imbestigahan niyo yan. May ginagawang masama yan. Pero sabi ng Biblia, walang bagay na nanilihim na hindi mabubunyag. Dapat, ang lahat ng mga lihim ay dapat inilalantad sa liwanag upang maluwalhati ang kanilang magawa ay gawa ng Diyos. Amen. Kaya dito po, maminamahal, sabi, may 4 na bagay para matiyak nating tayo nasa liwanag. May 4 na bagay para matiyak nating nananatili tayo sa liwanag. Merong 4 dito sa Banal na Kasulatan. Unang-una, if our doctrine and belief about God is right. Kung ang ating paniniwala tungkol sa Diyos ay tama. Kasi maraming mga nag-aakala nasa liwanag sila, pero nasa kadiliman. Totoo yan. May mga hawak na Biblia. Sabi ng Biblia, Thy word is the light unto my path and the lamp unto my feet. Pero meron silang salita ng Diyos pero nasa kadiliman. Paano? Kapag ang kanilang paniniwala sa Diyos ay mali. Katulad ng sinabi ng 1 John chapter 4 verse 1 up to 3, tsaka 2 Peter chapter 2 verse 1, unang-una sabi rito, maminamahal, hindi nila kikilalanin ang incarnation of Christ. Hindi sila naniniwala na mayroong Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga ang tingin nila kay Kristo, tao, tao, tao. Hindi sila naniniwala sa incarnation of God. Hindi nila pinaniniwalaan na once upon a time, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Pero yung mga may hawak ng Biblia na sinabi, your word, thy word is the light unto my feet and the lamp unto my path. Kala nila porket hawak nila ang Biblia, nasa liwanag sila. Pag hindi ka pag mali ang paniwala mo tungkol sa Diyos, nasa kadiliman ka pa. Tingnan nyo, 1 John 4, 1 up to 3, tsaka 2 Peter 2, 1. Itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila ng kanyang banal na dugo. Unang Juan Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos, sapagkat maraming magsilitaw na mga bulaang propita sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos at ang bawat espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman at ay sa Diyos. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 1. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propita, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga makapapahamak ng mga hidwaang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Amen. 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 Kaya ito po, maminamahal, ang 4 na paraan para malaman mong nasa liwanag ka. Unang-una, if our doctrine and belief about God is right. Pag tama ang paniwala mo tungkol sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh.
Ang pinaniniwalaan nating Diyos ay nagkatawang tao para iligtas tayo sa kasalanan, para siya ang mabayubay sa krus upang iligtas tayo sa kaparusahan ng kasalanan at ng kamatayan. Si Kristo na ang namatay sa atin imbis na tayo ang parusahan sa kamatayan. Amen. Yan po ang totoong doktrina na nakasulat sa Biblia. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Pero kapag may mga banal na kasulatan, may Biblia, pero sabi, mali ang kanyang paniwala about God. Hindi sila naniniwala sa incarnation of Christ. Sabi rito sa 1 John chapter 4 verse 1 up to 3, sabi rito, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat marami magsisilitaw na bulaang propeta sa sanlibutan. Dito yung nakikilala nyo ang espiritu ng Diyos at ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ibig sabihin si Kristo ay napasalaman, yun incarnation of God. Nagpahayag sa laman ang Diyos. Sabi ng verse 3, at ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos, ito ang Antikristo at inyong narinig na darating na at ngayon nasa sanlibutan na sila noong 1914 pa. Amen? Maliwanag, maminamahal. Pag ang paniniwala ng isang pananampalataya na isang religion ay hindi naniniwala sa incarnation of God, incarnation of Christ, yung ang Diyos ay nagkatawang tao, yan po, mga minamahal, ay lumalakad sa kadiliman. Sabi rito, sa 2 Peter chapter 2 verse 1, sabi rito, ngunit may magsisilitaw din naman sa bayan na mabulaang propeta, gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng bulaang guro, ay magsisipasok sa lihim ng pagkapahamak at mga hidwa ang pananampalataya, itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay ng kanilang sarili sa madaling pagkapahamak. Itatakwil pati ang Diyos na nagkatawang tao na bumili sa kanila. Sabi ng Hebrews 9:22, without shedding of blood is no remission of sin. Pero nakakalungkot, maminamahal, mas gusto ng tao ang mali. Mas gusto ng tao, maminamahal, ang hindi katotohanan. Ang tinitignan kasi nila yung maganda, marami, disiplinado. Kasi disiplinado nga naman, talagang sa pagsamba, talagang pag sinabing gantong oras, nandun na, sarado na yung pintuan. Hindi ka na makapasok. Pero dito, maminamahal, sabi ng Biblia, whosoever will, ang malapanon laging bukas ang loob. Sabi, ang sino mang gusto ay pumasok na walang bayad sa pintuan. Sabi ng Biblia, sapagkat ako ay magliligtas, naparito ang ating malapan para magligtas, hindi para magpahamak. Amen? Siya na may ibig ng lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at sila'y maligtas. Kaya kapag ang paniwala mo, ikaw ay hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang tao, hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos, you are in the darkness. Nasa kadiliman ka. Amen? Pangalawa, sabi dito, maminamahal, if you should walk in the light or righteousness, kapag ikaw ay lumalakad, maminamahal, sa liwanag at sa katwiran ng Diyos, maminamahal, ikaw po'y nakatitiyak na nasa liwanag pa. Paano mo malaman nasa liwanag ka pa? Dapat alam mo kung anong ibig sabihin ng if you walk in the light, as He is in the light, we fellowship one with another. Basahin natin mga talata. 1 John chapter 1 verse 5 up to 7. Mamaya sa 1 John 2:9 hanggang 11. Dito po sa 1 John chapter 1 verse 5 up to 7. At ito ang pasabing amin narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangangabulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Dito po sa
2 John chapter 1 John, Brad. 1 John. 1 John chapter Chapter 2 up 9 Nine. up to 11. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi Sandali. 2:9. 1 John 2:9. Ayun o, ikalawa, nasa TV. Basahin mo sa TV. at nagsasabi nga siya ay nasa liwanag at napupod sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Next po. 10, verse 10. 10. At umiibig sa kanyang kapatid ay nanaan sa liwanag at sa kanya ay walang anumang kadela ng ikatitisod. 11 po. Ngunit ang natpuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalaman kung saan siya naparoon sapagkat ang mga mata ay binulag ng kadiliman. Amen. Praise the Lord. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, we should walk in light and righteousness. Kung matitiyak mo na ikaw ay nasa liwanag pa, sabi ng Biblia, lumalakad ka sa liwanag, sapagkat sa Diyos walang anumang kadiliman. Ang Diyos ay ilaw. Sabi po rito, kung sinasabi natin may pakisama tayo sa Kanya, ngunit nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nagbubulaan tayo, hindi tayo nagsisagawa ng katotohanan. Sa 1 John 1:7, if we walk in the light, as is in the light, we fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Amen. Ibig sabihin niyan, maminamahal, kung nananatili kang lumalakad sa katwiran, lumalakad ka sa liwanag, nananatili kang ilaw, maminamahal, nasa sa iyo ang ilaw ni Kristo. If you walk in the light, as is in the light, we fellowship one with another. Ang fellowship, maminamahal na tinutukoy dito, fellowship one with another. Hindi yung fellow in the same ship, yung magkasama kayo sa isang church, magkasama kayo sa isang barko. Ang fellowship na tinutukoy dito, fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Sabi rito, ito po yung tinatawag na forgiving one another. Love one another. Praying one another. Forbearing burden one another. Receiving one another. Malawak ang ibig sabihin ng tinatawag na we fellowship one with another. Pero, kung ikaw ay lumalakad sa liwanag, sabi mo nasa liwanag at tapos napupot ka sa iyong kapatid, sabi rito, hindi ka lumalakad sa liwanag kundi ikaw ay nasa kadiliman hanggang ngayon. Sabi ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya ay walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Kapag lumalakad ka sa liwanag, hindi ka kailanman matitisod. Paano ka matitisod? Ang liwaliwanag. Ang natitisod lang, yung mga naglalakad sa dilim. Pero pag lumalakad ka sa liwanag, walang dahilan ikaw ay matitisod. Kaya ka natitisod, nakikita mo yung mali ng kapatid mo, nakikita mo yung mali ng kapwa mo, lumalakad ka sa kadiliman. Kasi kung lumalakad ka sa liwanag, hindi ka matitisod, maliwanag eh. Pwede kang matisod kung madilim. Kaya ka natitisod, ang totoo niyan, hindi nakakatisod yung kapatid mo. Lumalakad ka sa kadiliman, kaya ka natitisod. Yun ang dahilan nun. Sabi ng verse 11, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad sa kadiliman, hindi niya nalalaman kung saan siya paroroon sapagkat ang kanyang matay binulag ng kadiliman. Kaya nga, ang tunay na fellowship one with another, sabi, love one another. Praying one another, forbearing burden one another, forgiving one another, receive one another. Malawak ang ibig sabihin ng fellowship one with another. Yung magkaroon tayo ng harmony, magkaroon tayo ng pagmamahalan, magkaroon tayo ng pagkakaisa, magpatawaran sa isa't isa, wag magbulaan sa isa't isa, wag maggumawa ng katitisod sa isa't isa, kundi magdamayan, magtulungan, magpasan ng mga pasanin ng bawat isa. At ang sabi ng 1 John 1:7, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Mapatawad lahat ng Diyos ang kasalanan mo kapag ang pagsamba mo ay fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Pero kung sumasamba ka, tapos meron kang kagalit, meron kang kasamaan ng loob,
wala kang magandang harmony sa kapwa mo Kristiyano, ang tawag yon fellow in the same ship. Magkasama lang kayo sa church, pero wala yung tunay na fellowship. Para lang tayo nasa kinagis ng reliyon natin. Yung kinagis ng reliyon natin, sasamba tayo pero hindi tayo magkakakilala. Makita mo ang mga taong nagsisimba doon, kung sino-sino ang pinag-uusapan, kung ano-ano ang pinag-uusapan. Wala yung tinatawag na fellowship one with another. Wala yung forgiving one another, love one another, praying one another, forbearing burden one another, receiving one another. Wala yun. Basta wala silang pakialam. Yun ang tawag doon ay fellow in the same ship. Fellow in the same church. Hindi fellowship na spiritual. Ang fellowship na spiritual, meron tayong harmony, meron tayong damayan, meron tayong pagpapatawad, meron tayong pagkakaunawaan, meron tayong pagkakaisa, meron tayong damayan. Tinatanggap natin ang bawat isa. Yun po ang ibig sabihin ng fellowship. Bawat kasalanan mo mapapatawad ng Diyos pag tunay na fellowship ang pagdalo mo sa gawain. Sabi, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Amen. Yan po ang pangalawa, mapatunayan natin tayo nasa ilaw pa. At pangatlo, if our righteousness continues growth, not stagnant. Kung ang ating katwiran ay tuloy-tuloy tayong lumalago, hindi stagnant yung naka-standby lang, stagnant, dapat magsilago tayo sa pagkakilala sa ating mahal na Panginoong Kristo para sa ikalalago ng ating kaligtasan. Dapat lumalalim ang ating kaalaman sa Diyos. Katulad na nabasa natin sa Proverbs 4:18, ang matuwid ay magliliwanag ng higit at higit. Nagliliwanag ng higit at higit. Ibig sabihin, habang nagtatagal ka, patuloy kang nagliliwanag, patuloy nakikita ang magandang huwaran bilang mananampalataya, lalo kang nakikita, maminamal ng mga tao sa pamagitan ng iyong mabubuting gawa, nalulwalhati nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Hindi stagnant, yung basta nakakilala lang sa Diyos, dumadalo, yun lang. Dapat nakikita nila na tayo po'y laging nagliliwanag habang nagtatagal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang kauli-ulian, maminamahal, if we are not hid our shine to others through spreading the gospel and show our good works. Kung patuloy po nating ipinapahayag ang mga salita ng Diyos sa mga tao, nananatili po tayong nasa liwanag. Basahin natin, maminamahal, 2 huling talata, Philippians 2:15 and 16, mamaya sa Lucas 12, talatang 36 o 35 hanggang 36. 2 huling talata na po, maminamahal. Filipos Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 16. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, upang maipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo na walang kabuluhan, ni nagpagalman na walang kabuluhan. Amen. Amen. Lucas, uling talata, Lucas 12:35 up to 36. Dito po sa Lucas chapter 12 verse 35 up to 36, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paningasan ang inyong mga ilawan, at magsitulad kayo sa mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Amen. Amen. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, sabi ng Biblia, kung ipapayag natin ang salita ng Diyos. Kung ibabahagi natin ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, tayo po ay nagiging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos, walang dungis sa gitna ng mga lahing liko at mga masasama na lumiliwanag tayo sa tulad ng ilaw sa sanlibutan na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagliliwanag tayo sa gitna ng kadiliman sa mga taong liko na hindi pa nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen! At sabi rito, kaya nga, bikisan nyo ang inyong mga baywang. Ibig sabihin ng bikisan ng inyong may baywang,
dapat handa tayo lagi sa paglilingkod. Lahat ng ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, kahit nasa labas na tayo ng church, kahit wala tayo sa bahay-sambahan, bigisan nyo ang inyong baywang. Ibig sabihin, maganda kayo sa paglilingkod. Yung bigisan ang inyong baywang. Kasi ang mga alipin, meron silang tuwalya dito sa baywang nila para ipaglingkod sa kanilang Panginoon na pinaglilingkuran. Pamunas yan ng paa ng kanilang Panginoon. Kaya meron silang bigkis dito sa baywang, pamunas ng paa. Ibig sabihin, para sa paglilingkod. Ihanda nyo ang inyong sarili sa paglilingkod. Bigisan nyo ang inyong baywang. Paningasin nyo ang mga ilaw. Ibig sabihin, ang ating mga ilaw lagi pong nagliliwanag. Huwag magpatay sindi, huwag po maminamahal na mapundi ang ilaw natin sapagkat naghihintay tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon upang kung siya'y bumalik galing sa kasalan ay upang kung siya'y dumating at tayo'y tumuktok pagdakay mabubuksan niya tayo. Amen! Pero sa mga madilim na ang ilaw, sabi ng Biblia, hindi bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Kakatok sila, Panginoon, Panginoon, pero sasagutin sila, hindi ko sila nakikilala, sabi ng mahal na Panginoon. Kaya sabi, paningasin nyo ang mga ilaw, bigisan nyo ang mga baywang, dapat handa tayong maglingkod palagi sa ating mahal na Panginoon at laging nagliliwanag ang ating mabubuting gawa. Saan man tayo naroroon, maminamahal, ano man ang ating ginagawa, makita ang ating ilaw na tayo po yung mga ilaw ng sanlibutan. Kahit nasa pribadong lugar tayo, nandun tayo sa ating mga kwarto, nakasuot pa rin tayo ng kabanalan. Maliban lang kung maliligo. Pero kung nasa loob ka ng kwarto, nakabrief ka lang, nakahubad ka, wala kang kabanalan, hindi ka nakabigkis ng ilaw, maminaman din nabibigkis ang iyong sarili ng kabanalan na karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Dapat handa tayo, maminamal, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Anumang araw, anumang oras, anumang minuto, nakahanda ang bawat mananampalataya sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo tumayo, maminamahal, umawi tayo ng light of the world. Namnamin natin ang bawat mensahe ng awiting ito, maminamahal. Bago tayo dumako sa ating mga kailingan, umawi tayo at sa ating mga bisita, kindly, kung meron tayong mga baguhan, lumapit po kayo sa unahan, tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang tagapagligtas. Sa lahat ng ating mga bisita, please come forward. Umawit po tayo, mami naman awiting, light of the world. Yung lyrics, Brad. Kindly, lyrics. I want to be the salt of the earth, to show forth your glory and tell of the story of your magnificent love. I want to be light of the nation. I want to be the salt of the earth, show your glory and tell of the story of your magnificent love. Shine through me,
proclaim you as King. Set my heart ablaze. The heart will complain. Out of the world, you can send me. Lord, I will follow wherever you lead. Tumawid tayo mga minamahal. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Light of the world. To comfort and heal them. Lord, use my heart to pray for the world. Give me to show them just how much you love them, and let them know will they know. Light of the world, shine through me. Let every nation proclaim us her King. Set my heart ablaze. Let heart be complain. Out of the world, you can send me. Lord, I will follow wherever I live. I go in your name. Light of the world. Amen. Sa ating mga minamahal na mga bisitang nasa harapan, kindly po, itaas niyo po ang inyong mga kamay. Sumunod po kayo sa panalangin. Sinabi po ng banal na kasulatan, ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay makakakita ng liwanag. Ito na po ang liwanag, mga minamahal. Natagpuan niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi ng John chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sinumang lumalapit sa akin ay makatatanggap ng ilaw at kailanman hindi nalalakad sa kadiliman. At sumunod po kayo sa panalangin, mami na mahal. Banggitin niyo po ang mga panalangin ito. Gayahin niyo po ang aking sasabihin. Banggitin niyo po. Dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking kasalanan mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa oras na ito. Dakilang Diyos, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos, atari ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo. Sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako. Sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinatanggap mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Maminamal, panalangin natin ating mga bisita, ating mga baguhan. Dakilang Ama sa langit o Diyos, patawarin mo po sila. Isulat mo kalmapangalan sa kalatang buhay. Gayun mo sila mga tunay na anak mo. Hindi nawa ito ang una tuli ng kalang paglapit sa iyo, mala Panginoon. Ito na po maging simula. Pangawakan mo po sila. Iligtas mo sila, mala Panginoon, sa mga kalamahal sa buhay. Makasama rin nila sa paglilingkod sa iyo, mala Panginoon. Ito po'y aming dalangin sa mga pangyarihang pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Sa ating mga bisita, maminamahal, magpabautismo po kayo. Ang bautismo po, maminamahal, ito po ay tinatawag po, maminamahal, nakapanganakang muli. Yung pong rebirth, second birth. Sabi ng Biblia,
maminamahal, lahat ng mga ipinanganak sa laman ay ipinaglihi sa kasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Kailangang ipanganak na muli ang tao. Spiritual birth. Ito po yung baptism in Jesus' name. Mabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Ito po yung spiritual birth. Ang mga nabautismohan sa pangalan ni Jesus ay ipinanganak ni Kristo. Doon pa lang kayo magiging anak ng Diyos pag kayo nabautismo sapagkat ipinanganak kayo ng mahal na Panginoong Kristo sa kanyang kaharian. Ang lahat ng hindi pa nakaranas ng bautismo, hindi pa naipanganak na muli, sabi ng Biblia, maminamal, hindi nila makikita ang kaharian ng langit, hindi sila makapapasok sa kaharian ng langit. Hindi po ito reliyon, hindi po pinag-uusapan dito ang reliyon. Ang tinatawag na be born again, ito po yung requirements. Requirements. Kahit sino ka, kahit ano ka, kahit anong religion mo, required po ang tinatawag na second birth, yung pagkapanganak na muli. Kinakailangan ipanganak tayong muli. Sabi po ng John chapter 3 verse 7, kinakailangan nga na kayo'y ipanganak na muli. Walang exempted po. Kahit sino ka, kahit ano ka, hindi pinag-uusapan ng religion, kailangan maipanganak ang muli through baptism. Kaya magpabautismo po kayo bago kayo umuwi. Sayang po ang para na kayo po'y dinala ng Diyos sa ating banal na gawain kundi kayo may papanganak na muli. Magpabautismo po kayo, hindi kayo uuwing basa. Ilulubog lang po kayo sa tubig, meron kaming pambasa. Meron kaming ipapagamit na damit para hindi kayo umuwing basa. Meron kaming baptismal robe na ginagamit sa baptism. Kaya God bless you po. Pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga bisita, mga minamahal. At sa ating mga kapatiran, sama-sama na po natin idalangin ang ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon, ano man ang ating mga pangailangan, ano man ang ating mga kahilingan, maminamahal, ating pong idulog sa ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, maminamahal, tayo po'y anak ng ilaw, anak ng liwanag, maminamahal. Kaya nga, ano man ang ating ilingin sa ating Ama sa Langit, maminamahal, sabi ng Biblia, ipagkakalob sa atin sapagkat kung naibigay niya ang kanyang buhay para sa atin, ano pa ang mga bagay na hiniling natin sa ating pong pangailangan sa oras na ito. Kaya sama-sama po tayong manalangin, buksan niyo po mga puso, maminamahal. Idulog niyo po sa ating mahal na Panginoon ang inyong mga kailingan, ang inyong mga taglay na karamdaman, specific, maminamahal. Kausapin natin ang ating mahal na Panginoon katulad ng pakikipag-usap ng kanyang anak sa kanyang butihing ama, maminamahal. Ang isang butihing ama hindi makatatanggi. Sabi nga ng Biblia, kung tayo'y mga makasalanan, tayo'y masasama, maminamahal, hindi natin matanggihan ang ibinihiningi ng ating mga anak. Masasama tayo. Ano pa kaya mga minamahal ang ating Ama na mabuti, ang ating Ama sa langit na napakabanal, napakabuti na hindi maibibigay ang ating inihiling. Kaya tayo po'y sama-samang manalangin, ano man ang ating mga karamdaman, mga problema, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating natitirang kainaan, sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos, maminamahal. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, malapan sama-sama po naming idinudulog sa iyo ang aming mga kahilingan, ang mga taglay naming mga karamdaman, ang aming mga problema, ang lahat ng mga pangailangan na maminamahal namin mga kapatiran, dakilang Diyos. Tugunin mo po sa malang kapamaraanan, ikaw lamang po ang aming pag-asa. Ikaw lamang po, malapang na may kapangyarihan, malapanginoon, na tumugon ng aming mga hiniling at higit pa sa aming inaasahan. Pagpalain mo mga anak mo, malapang alisin mo ang aming mga natitirang kainaan, pagalingin ang aming mataglay na karamdaman, dakilang Diyos, maging aming mga problema, bigyan mo ng kalutasan, pagpalain mo lahat ng mga anak mo, mahal na Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa dakilat, makapangyariang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, maminamahal. Habang ang kabilang kamay, patong natin sa bahagi ng katawan na may taglay na karamdaman. Naranasan na po natin, maminamahal, na tayo po'y gumaling sa pamagitan po ng papapatong ng kamay. Maminamahal, isipin nyo ang ating beloved pastor ang nagpatong ng ating kamay sa ating mga ulo. Maminamahal, manampalataya tayo. Banggitin nyo po specific, ano man ang sakit nyo. Maminamahal, at sa ating mga problema, sabihin nyo malutas. Sa mga pangyariang pangalan ni Jesus specific, sabihin nyo ang problema nyo, maminamahal. Yan may financial problem.
family problem, ano man ang mga problema na yan. Hallelujah, sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban demons sa infirmities and diseases, lahat ng gawa ng kalaban demons sa infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga sakit at karamdaman, pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga problema, mga pagsubok, sinasaway namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa pinansyal, lahat ng problema, aming pinalalayas, poverty, cast out in the name of Jesus. Mga kahinaan, hallelujah, demons of anger, hatred, unbelief and doubts, lahat ng gawa ng kalaban, demons of worldly, hallelujah, cast out in the name of Jesus. Lahat ng sakit ng karamdaman, pinalalayas namin, be healed, be healed, be healed, vices be gone, problem be solved. In Jesus' name, deliverance. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mami na mahal, sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo po'y tatalon. Ito po, mami na mahal, ay appreciation, mami na mahal. Sabi ng Biblia, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sigurado po, mami na mahal, na tayo po'y tagapagmana ng Diyos sa karya ng langit, kaya tayo po'y tumalon. Sabi ng Biblia, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tayo tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. At mga minamahal, kukuha po tayo natin special love offering para po sa ating pong mga pananagutan, mga obligasyon natin monthly. Meron tayong binulugan na mga minamahal, meron tayong binabayaran. Magkaroon tayo ng pasanin sapagkat tayo po ang tunay na pamilya. Mga minamahal, tayo po'y magtutulungan, sabi nga, helping one another, supporting one another. Yan po ang tunay na fellowship. At tayo po'y kukuha natin special love offering para po sa ating pong mga monthly bill, mami na mahal, sa ating pastoral, sa ating kuryente, sa ating tubig, mami na mahal. Ipanalangin po na ating beloved preacher, beloved Freddy, ang ating pong special love offering at sa ating announcement, beloved preacher, Brother Lando. God bless you po sa ating beloved ordinary preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Tayo manalangin. Opo, dakilang Ama namin sa langit, sa matamis at paparin pangalan mo man na Panginoon, sa pangunot pa ng pastor, man na Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat kamay na magkakalab na special love offering, special na pagpapala din ang ibalik mo sa kanila, man na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa matamis at makapalang pangalan ni Jesus. Amen. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay lalalaho. Awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos, nahatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen. Praise God. Puri po ating pinarapan ni Jesus. God bless po ating mga selected singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. At ay patuloy po minamahal sa ating minamahal mga bisita, minamahal natin mga baguhan. Patuloy po ating po sinasagawang pananambahan po dito sa ating pastoral house.
Meron po tayong 3 beses na pananambahan sa loob ng 1 linggo na maaari po natin itong madaluhan. Tuwing araw po ng Miyerkules, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamal overnight prayer po yan, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. At araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po tayo ganitong oras, minamal yan po yung ating regular na service, minamal 3 beses po yan sa loob ng 1 linggo, minamal dito po sa ating pastoral house. At huwag natin kaliligtan, minamal, meron po tayong Facebook Live, yung Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi po ito, minamal, Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, alas 10 po yan ng gabi. Maging yung ating television program naman po sa Dako ng Maynila, sa PTV, Channel 4, tuwing araw po namin na Sabado. Excuse me po. Alas 10:30 ng gabi, alas 12 po yan, ng ating gabi, papanood po natin ang Jesus Miracle Crusade. Maging yung ating radyo program po sa Dako po ng Maynila, sa DCME, KC30, talapit na ating mga radyo. Sa AM band po yan, minamal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, alas 12 po yan ng ating gabi. Yan po, minamal ating mga schedule na ating mga gawain sa radyo, sa television, maging sa Facebook, minamal yung ating Jesus Miracle Hour. Yan po, minamal. Praise God. At minamal, meron tayong bautismo sa mga minamal nating bisita. May bautismo po tayo at libre po ang bautismo po dito, minamal, wala pong bayad ang bautismo. Kung kayo po willing, magpabautismo, mamaya po may magpapaliwanag po minamal sa kahalagahan ng bautismo. Prima yung damit nyo, hindi mababasa yan. Meron po tayo sinusuot na baptismal robe. Meron din po lihans, minamal. Sa mga ibig magpalihans, minamal, makipag-ugnayan na kayo sa ating pinalipay ni Jesus. Pagdating po sa harapan, tuloy-tuloy yung ating paglilihans. Meron din po tayong counseling, minamal. Kung kayo po may mga katanungan po, minamal, patungkol sa paglilingkod sa ating pinalipay ni Jesus, lumapit lamang po sa ating beloved preachers area. Nandiyan po ating beloved ordained preacher. Nakahanda po siya, minamal, na kayo kanyang paglingkuran. Napakahalaga po sa patungkol sa spiritual, minamal na bagay. Sa mga beloved preachers po tayo magtatanong, minamahal. Dahil kung sa kapwa natin mananampalataya, lalo na kung baguhan pa yung ating pagtanungan, minamahal, at baguhan din po yung nagtanong, baka minamahal, mali yung maipayo sa atin, minamahal. Praise God, salip na maging pagpapala, minamahal, praise God, hindi po maging pagpapala, matatanggap natin pagpapayo. Kaya sa ating beloved preachers, minamahal, kapag may mga tanong nga po, patungkol sa paglilingkod sa mga lapay, nandiyan po ating beloved ordained preacher. Nakahanda po siya na kayo po ay kanyang paglingkuran. Amen. Praise God. At minamahal, katapos sa ating closing prayer, may practice po. Ating beloved youth choir, may practice po kayo pagkatapos ng closing prayer, maging ating beloved singers para po sa Talipaw anniversary, may practice po kayo. Amen. Praise God. At kindly po, mamaya po minamal, pakiayos po lahat ng beloved choir, tulong-tulong po tayo, mag-ayos po natin mga upuan pagkatapos po natin closing prayer. Amen. Praise God. At minamal, kung wala na po additional announcement, ay tumayo na po. Minamal, yung fasting po natin, minamal, tuloy-tuloy po yan. Amen. Praise God. At narito po ating beloved worker, Brother Paulo, upang ipanalangin ating pasamantalang pagtatapos, pasamantalang pag-iwalay po natin. Amen. Praise God. Preacher, Brother Lando Montilla. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa mga banal siya, makapangyariang pangalan naming mahal na Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat, simula hanggang natapos ang aming pananambahan, nananatili kami nagpupuri sa mga oras na ito. Salamat, O Diyos, awitin po ng beloved choir na kumilos kang mainam sa aming kalagitnaan, malapay noon, na sinabi mo 2-3 nagkakatipon, ay narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat na lagi mo kami sinasama sa aming pagsamba, at especially sa mga banal mong salita naming napakinggan na pag-aralan ng mga Word of God mo, na mga banal salita na siyang pagkain naming mga kaluluwa na dinala po ng mga ngaral. Salamat, O Diyos. At kung paano mo dinako, payapa, ligtas ang mga anak sa lugar na ito, pag-ingatan mo po ang bawat isa na maglalakbay, sila'y parating mong payapa, ligtas sa kalakanyang mga tahanan nila. Itong aming samudalangin sa mga pangyariang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless.